tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang nakamamatay na pagsalakay ang isinagawa ng militar ng Israel sa makasaysayang lungsod ng Tyre sa Timog Lebanon. Walang babala bago ang pag-atake na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 8 katao. Ayon sa ulat, lumabas lamang ang utos ng paglikas ilang minuto matapos ang pagsabog. Ito ang unang pagkakataon na ipinag-utos ang malawakang paglikas sa buong lungsod na nagdulot ng matinding takot sa mga residente sa lugar. Ang nakamamatay na pambobomba ay tumama sa silangang bahagi ng lungsod, partikular sa lugar ng Al-Masaken al-Shaabiya. Kinumpirma ng Lebanese Health Ministry na ito ang isa sa pinakamadugong pag-atake sa Tyre simula nang sumiklab ang labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah noong Marso. Patuloy na umaakyat ang bilang ng mga biktima habang patuloy din ang opensiba ng puwersang Israeli sa rehiyon ng Timog Lebanon ngayon. Malaking question ngayon ang naging takbo ng oras ng pag-atake at ng babala. Naitala ang unang pagsabog sa Al-Masaken al-Shaabiya bandang alas 9:22 ng umaga. Ngunit lumipas pa ang 9 na minuto bago naglabas ng babala sa social media ang tagapagsalita ng militar ng Israel na lisanin ang lungsod. Ang puwang na ito ay naging kritikal at naging sanhi ng pagkamatay ng maraming sibilyan na walang malay. Kasama sa ipinag-utos na lisanin ay ang Northwestern Christian Quarter ng Tyre na dati ay hindi kasama sa mga nakaraang evacuation order. Dahil dito, libu-libong pamilya ang napilitang mag-empake ng kanilang kagamitan sa loob lamang ng ilang minuto. Ang biglang kautusan ay nagdulot ng malaking pagkabahala dahil tila wala nang ligtas na matatakbuhan ang mga mamamayan sa loob ng makasaysayang port city na ito. Nang tanungin ng Reuters ang militar ng Israel kung bakit nauna ang bomba bago ang babala, tumanggi silang sumagot ng direkta. Sa halip, iginiit lamang ng tagapagsalita ng militar na ang kanilang target ay ang mga infrastruktura ng terorismo sa naturang lugar. Ang kawalan ng malinaw na paliwanag ay lalong nagpainit sa galit ng publiko at ng mga grupong nagtataguyod ng karapatang pantao sa buong mundo sa kasalukuyan. Sa mga nakalap na video footage na dumaan sa beripikasyon ng Reuters sa lugar, makikita ang lawak ng pinsala sa pinangyarihan ng pagsabog. Nagkalat ang mga labi ng gumuhong gusali sa kahabaan ng kalsada habang makapal na usok ang bumabalot sa paligid. Isang malaking crane ang agad na ipinadala sa lugar upang tumulong sa pag-alis ng mga gumuhong semento sa pag-asang may makuha pang buhay mula sa ilalim ng guho. Kasalukuyan pa ring nagsasagawa ng search and rescue operations ang mga lokal na tagasagip sa ilalim ng mga gumuhong istruktura. Ayon sa Health Ministry, marami pang residente ang pinapangambahang natabunan sa loob ng kani-kanilang tahanan. Ang bawat sandali ay mahalaga, ngunit ang patuloy na banta ng panibagong airstrike ay nagpapahirap at nagpapabagal sa operasyon ng mga emergency workers sa lugar na ito ngayon. Ang Tyre ay isa sa pinakamatandang lungsod sa daigdig na may mayamang kasaysayan at kultura, ngunit dahil sa digmaan, ang makasaysayang port city na ito ay naging target ng walang humpay na pambobomba. Ang mga nakaraang pag-atake ng Israel ay nakatutok lamang sa mga partikular na gusali, ngunit ang pinakahuling kautusan na lisanin ang buong lungsod ay nagpapakita ng mas malawak at mapanganib na yugto ng digmaan. Bago ang malawakang paglikas, ang Christian Quarter ng Tyre ay nagsilbing kanlungan ng mga residenteng lumikas mula sa ibang bahagi ng Timog Lebanon. Inakala ng marami na ligtas ang lugar na ito dahil hindi ito kasama sa mga naunang babala ng militar ng Israel. Ngunit ang pinakahuling kautusan ay nag-iwan sa kanila ng walang pagpipilian kundi ang muling tumakbo at maghanap ng bagong matataguan sa gitna ng kaguluhan. Nagpahayag ng matinding pagkabahala si Lebanese Social Affairs Minister Hanin Sayed sa sitwasyon. Ayon sa kanya, ang Tyre ang isa sa mga huling lugar na madaling marating na mga lumikas upang makakuha ng tirahan at pangunahing serbisyo. Ang biglaang paglikas ay tuluyang nag-alis ng huling pag-asa ng mga mamamayan na makasumpong ng proteksyon at tulong sa gitna ng lumalalang krisis na kinakaharap ng bansa ngayon. Binalaan din ni Minister Sayed na ang malawakang evacuation order ay magdudulot ng matinding krisis sa pamamahagi ng tulong pang-humanitarian. Mahihirapan ng mga organisasyon na maabot ang mga nangangailangan dahil sa mabilis at magulong paglikas ng mga tao. Ang kawalan ng koordinasyon at seguridad ay naglalagay sa buhay ng mga relief workers at ng mga nangangailangang sibilyan sa mas malaking panganib sa bansa. Mula naman sa loob ng Jabal Amel Hospital sa Tyre, inilarawan ni Director Wael Morowe ang kasalukuyang sitwasyon.
Ayon sa kanya, kapansin-pansing nabawasan ang bilang ng mga sugatan na dumarating sa ospital dahil karamihan sa mga tao ay tuluyan ng lumikas mula sa lungsod. Bagaman kakaunti ang pasyente, ang takot sa susunod na target ng bomba ay patuloy na nagpapahirap sa natitirang medikal na tauhan na naroroon. Pagod na kami, takot na kami, ngunit mananatili kami rito. Ito ang matapang ngunit puno ng emosyong pahayag ni Director Mruwe sa Reuters. Ibinunyag niya na ang mga kawani ng ospital at ang kanilang mga pamilya ay doon na mismo nakatira sa loob ng pasilidad. Ito ay dahil sa tindi ng mga pagsabog sa labas na halos yumanig sa buong lungsod at nagdulot ng kawalan ng katiyakan sa kanilang kaligtasan kung sila ay lalabas. Sa kabila ng banta, hindi bababa sa 12 sugatan, kabilang ang ilang kababaihan, ang mabilis na isinugod sa Jabal Amel Hospital matapos ang pag-atake sa Almasakin al-Shaabia. Ang mga doktor at nurse ay patuloy na nagtatrabaho ng walang pahinga upang iligtas ang mga buhay sa kabila ng kakulangan sa supply ng gamot at kuryente na dulot ng patuloy na blockade at labanan sa buong rehiyon ng Timog Lebanon. Samantala, mariing kinondena ng Doctors Without Borders o MSF ang aksyon ng militar ng Israel. Sa isang opisyal na pahayag, ipahayag ng organisasyon ang kanilang malalim na pagkabahala sa tinawag nilang forced displacement practices. Ayon sa MSF, ang ganitong mga babala ay hindi nagliligtas ng buhay, kundi lalo lamang naglalagay sa mga sibilyan sa mapanganib at magulong kondisyon habang lumilikas sa mga kalsada. Dahil sa matinding banta sa seguridad, napilitan ng MSF na pansamantalang isuspinde ang kanilang mga medikal na aktibidad sa ilang kalapit na ospital. Kasama rin sa sinuspinde ang kanilang mga mobile clinic operations na nagbibigay ng pangunahing lunas sa mga komunidad. Ang desisyong ito ay nag-iwan sa libu-libong may sakit at sugatan na walang akses sa agarang tulong medikal na lubhang kailangan nila ngayon. Ang kasalukuyang digmaan sa Lebanon ay sumiklab nang maglunsad ng mga rocket ang Hezbollah patungong Israel bilang suporta sa kanilang kaalyado sa Tehran. Sumagot naman ang Israel sa pamamagitan ng malawakang airstrikes at isang ground invasion na sumakop na sa malaking bahagi ng Timog Lebanon. Ang walang katapusang siklong ito ng karahasan ay patuloy na sumisira sa buhay ng mga inosenteng sibilyan sa magkabilang panig. Noong nakaraang linggo, inakusahan ng militar ng Israel ang mga militanteng Hezbollah na nagtatago sa mga sibilyang lugar, kabilang ang Christian Quarter, ngunit walang ipinakitang ebidensya. Hinimok din nila ang mga Kristiyano na paalisin ang mga mandirigma at nagbanta na ipapasara ang buong distrito. Ang ganitong taktika ay itinuturing ng marami na paraan upang hatiin ang pagkakaisa ng mga mamamayang Lebanese ngayon. Bagaman nag-anunsyo ang Estados Unidos ng isang ceasefire noong Abril 16 na bigo itong pigilan ang madugong labanan sa Timog Lebanon, patuloy ang pag-atake ng magkabilang panig at tila walang balak umatras ang militar ng Israel sa kanilang operasyon. Ang kabiguan ng diplomasya ay nagpapakita lamang ng kawalan ng kontrol ng mga pandaigdigang kapangyarihan sa lumalalang krisis pang-seguridad sa buong rehiyon. Sa pangkalahatan ng mga evacuation order ng Israel ay nagdulot ng paglikas ng halos 1/5 ng kabuuang populasyon ng Lebanon, kabilang ang mga lugar na malayo sa frontlines. Isang malaking trahedya ng modernong panahon ang kasalukuyang nagaganap sa Tyre at buong bansa. Ako ang inyong tagapagbalita, patuloy na magbabantay at mag-uulat para sa balitang pandaigdig. Manatiling ligtas at nakatutok sa amin.